I'm Hannah Kirigligan and I'm your teacher for today. So I have an activity. It's song about clouds. Are you ready? 1, 2, 3, start! Clouds are clouds, clouds are clouds, are beautiful, like a crystal bubble, like a crystal bubble. Clouds are clouds, clouds are clouds. Okay, again. Clouds are clouds, clouds are clouds, are beautiful, like a crystal bubble, like a crystal bubble. Clouds are clouds, clouds are clouds. Okay, very good, children. Now, this is the things that we need to attain at the end of our lesson. First, define what cloud is. Second, appreciate the importance of different clouds type through analyzing the rules and weather patterns. And lastly, draw a different types of clouds using Sketchpad. Very good, children! Because of that, we had another activity. So I will let you to go outside and observe what cloud or weather we had today. Are you ready for that? Okay, I will give you 3 to 10 minutes. 1, 2, 3, start! Done, children? So very good. Because of that, I have a question. What weather brings the clouds today? Alright, it's all about cumulus clouds. And next, why do clouds float? Okay? Very good, children. Clouds are floats because of its energy. And lastly, is fog considered a cloud? Okay, very good, children. The fog is considered as a cloud. Is likely with the rain. Very good, children. Since all of you have idea to our topic for today, yes, our topic for today is all about clouds. And now, do you know clouds is a visible aggregate of minute droplets of water or a particular of ice or mixture of both floating the free in the air. So, the clouds has a 5 types. There's the 5 types of the clouds. And the first one is cirrus. So, cirrus clouds is a wispy, feathery, and composed of entirely of ice crystals. So, it's more likely the feather of the chicken. Do you know the feather of the chicken? Okay, very good, class. Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Army, ang isa sa inyong amazing teacher. Kanina ay kasama ninyo si Teacher Hannah upang tuklasin ang iba pang uri ng ulap. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang ilan pa sa mga kaibigan ni cirrus clouds. Ngayon ay pag-uusapan natin ang cumulus clouds. Alam niyo ba kung ano ang cumulus clouds? Ang cumulus clouds are clouds that have flat bases and often described as puffy, cotton-like, or fluffy in appearance. Ano kaya ang itsura ng cumulus clouds? Ganito ang mukha ng isang cumulus clouds. Kaya siya tinawag na puffy, cotton-like, or fluffy dahil para siyang cotton na makapal na lumulutang sa ating himpapawid. Kung titingnan natin, parang ang lambot ng kanyang texture. Narito ang ilan sa larawan ng cumulus clouds. 1, 2, and 3. Diba ang ganda? Sa ganitong clouds ay kadalasan na sa tuwing tanghali at napakaganda ng weather sa ganitong panahon. Ang hugis nito ay inihahantulad nila sa cauliflower. Bakit kaya? Tingnan naman natin ang cauliflower. Hindi ba't magkasing hugis sila? Amazing, diba? Next, let's talk about stratus clouds. Stratus clouds are low-level clouds characterized by horizontal layering with a uniform base, as opposed to convective or cumuliform clouds formed by rising thermal. This is what stratus look like. This, and this. Para siyang wave sa sky, hindi ba? Kadalasan ito ay gray or color white.
They are the lowest lying clouds types and sometimes appears at the surface in the form of mist or fog. Ibig sabihin, ang stratus clouds ay manipis lamang and are often described as blanket or sheets across the sky. Kasi tingnan naman natin, di ba? Para talaga siyang blanket na nasa himpapawid. Kapag ganito ang clouds, kadalasang mainit ang weather. Look! Di ba ang ganda? Napakaganda ng stratus clouds. And now, let's talk about another type of clouds. Let's welcome nimbostratus clouds. Nimbostratus clouds is multi-level, amorphous, nearly uniform, and often dark gray clouds. It means it usually produces continuous rain, snow, sleet, but no lightning or thunder. This is what exactly nimbus clouds look like. Kaya mga bata, sa panahon na ito, wag na wag kayong lalabas ng inyong mga bahay. Yung nakikita niyong dark gray, featureless layer of clouds, thick enough to black out the sun, ay yan ang tinatawag nating nimbus clouds. Masyado siyang makapal at halos natatakpan na ang araw. Sa madaling salita, ang nimbus stratus clouds ay tinatawag na rain clouds. Tinatawag siyang rain clouds dahil sa mga panahon na yan ay umuulan or uulan. Narito pa ilan sa mga larawan ng nimbus stratus clouds. See? Kaya sa mga oras na ito ay wag na wag kayong lalabas ng inyong bahay at manatili lamang. Iwasan ang maglaro sa labas upang hindi kayo maabutan ng ulan. Ngayon naman ay sasamahan kayo ni Teacher Stephanie upang pag-usapan ang isa pa sa mga kaibigan nila Cirrus, Cumulus, Stratus, at Nimbus stratus clouds. Paalam mga bata! Sa muli ako nga pala si Teacher Army, ang isa sa inyong amazing teacher! Paalam! Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Steph, ang inyong amazing teacher. So ngayon naman, na-discuss na ni Teacher Army ang 4 na main types of clouds. Pero meron pang isang natitira, which is yung cumulonimbus clouds. So si cumulonimbus cloud is a menacing look, multi-level clouds extending high in towers or plumes. So nakikita natin ang cloud na ito ay makapal, madami, at mukhang malaki. At mukha itong cotton candy. Naintindihan ba kung ano ang cumulonimbus cloud? Okay, very good. Okay, dahil naintindihan naman ang 5 main types of clouds, meron tayong gagawing activity. So, meron tayong 2 task at ang 2 task na ito ay dapat magawa nyo. Naintindihan po ba? Si task number 1 ay gugrupo kayo sa 2 grupo. So, sa 2 grupo na yan, kinakailangan nyo ng cotton, sketchbook, glue, at coloring materials. So, each cloud must create 2 out of 5 clouds na diniscuss natin kanina. Naintindihan po ba? Pagkatapos nyo gumawa sa sketchbook, kailangan naman gagawa kayo ng soft copy sa inyong sketch app. Naintindihan po ba? Okay, very good. Kayo ay pwede nang magsimula. So, ito naman ang mukha ng sketch app na gagamitin ninyo. Okay po ba? Okay, very good. Ating task 2, ang gagawin nyo ay i-differentiate nyo ang appearance and characteristic ng napili nyong 2 cloud. Naintindihan po ba? So, isusulat nyo ito sa isang clean paper. Okay? So, ito ang rubrics ng ating cloud making. Dahil tapos na ang lahat, maaari nyo nang ipasa kay teacher. Okay, dahil very good kayo sa inyong activity, meron naman tayong gagawin isa pang activity. So, yung activity na ito ay kailangan nyo lamang masagutan ang mga katanungan ni teacher. So, meron lamang akong 3 katanungan. Ito yung mga questions and rubrics for essay writing. And for your assignment, just enjoy the weekend with your family. Goodbye!